Yan, magandang araw mga kapards. Ang bubuin ko ngayon ay isang bike na fat bike. At yan, at gagamitan lang natin ng hub na hindi pang fat bike. So maiksi siya. So yung ordinary na hub lang. So ayan, antayin ninyo yung mga DIY ko na gagawin dyan sa hub. At yan, at antayin nyo rin yung pagbubuo ko ng fat bike na ito kung ano ang magiging itsura. Pero idea lang, no, ang magiging itsura nito ay medyo kakaiba. Ang gulong niya sa likod ay size 20 at ang sa harap niya ay 700C or 27 by 1 in 1 port. Ayan, mas malaki siya. Ang tinidor niya ay pang 700C. Ayan. Ang gagamitin natin tinidor ay 700C Santur. Ayan. Ayan siya. Na may shock siya. Ayan. Tapos ang rim natin sa unahan ay 700C. Ayan. Pero ang ano nito ay size nito, tingin ko ay 27 by 1 in 1 port sa unahan. Then sa likod ay ito. Although nabuo ko na to, ipapakita ko na lang yung video kung paano ko siya binuo. Ang gagamitin ko ay yung panglikod ng pang tricycle, yung malapad, wide rim siya, tapos stainless. And then ito yung hub na gagamitin natin sa likod. So ordinary hub to, pero gagamitin natin ngayon sa frame na ito siya. Ayan, nakita nyo, ito yung frame na fat bike. Dadangkalin ko, ayan, ganyan siya kahaba. So hindi siya halos aabuti ng hub natin. So yan, yun ang i-DIY natin. At yan ang ito ay as bike. So ay ang gagawin natin dito, no, tatanggalin natin yung paint. So gagawin lang natin siyang silver o wala siyang kulay, yung ano lang, para bumagay siya dito sa mga rim niya. I-share ko sa inyo ay papaano ko ba gagamitin yung hub na ito sa fat bike. Ordinary hub na gagamitin natin sa fat bike, at ano ba ang gagawin nating DIY dito. So ayan, para sa mga may fat bike, no, pag napanood nyo to at sinundan nyo yung bawat part ng pagbubuo ko nito, magkaka-idea kayo na gumamit ng ordinary hub sa fat bike na hindi na kayo gagastos ng malaki. Kasi alam mo, ang presyo ng hub pag fat bike ay napakamamahal. Sa gulong pa lang 3,000 na. Sa bottom bracket magkano? 1,500, 2,000. So napakamahal ng piyesa ng fat bike. Kaya hindi ko naman inaan ng fat bike, no, hindi ko naman sila sinasabi na huwag kayong bumili ng fat bike, nasa sa inyo yan. Pero dati marami kong nakikitang fat bike, pero ngayon parang kunti na lang. At saka experience ko rin, no, sa shop ko, napakarami nang naghahanap ng hub, skewer, bottom bracket na pang fat bike. Napakahirap ng pyesa, pero mayroon kayong mabibili. Yun nga lang, talagang may presyo siya. At ayan, simulan na natin sa frame muna. At tatanggalan muna natin ng pintura o tatanggalan natin ng paint. Ipi-plain lang natin. Magtatanggal tayo ng pintura. So gagamit tayo ng strip saw para dito sa ating frame. Ayan. So ayan, punasan lang natin to para lumambot. Mas maganda kasi ito, ano, yung plain lang pintura, kasi ayaw ko nang masyadong maraming mga lettering.
ingat lang kayo sa paggamit nito, no? Masakit ito sa balat pag tumalsik sa balat nyo. Ayan, konti na lang ating gagawin sa frame. Ayan, konting ano na lang yan. Bapping, tanggal na lahat yan. Puting-puti na lahat yan. Ayan, ang una nating DIY dito at ginawa natin ang paraan ay itong rim set na to. Ang rim set na to ay ginamitan ko ng 14 gig na spokes. Ayan. So, ang nagka-problema tayo dito kasi ang ginamit ko ay pang BMX na rim. So, automatic ang BMX ay 10 gig, sorry. 10 gig siya kaagad. So, ang mangyayari dito, maluwag yung ating spokes. So, ang una kong decide dito ay babarinahan ko yung hub. Ito, ang una kong naging paraan sana, babarinahan ko yung hub, gagawin kong 10 gig. Kaya lang, ang inisip ko, sayang naman yung hub, masisira. So, ang ginawa ko na lang, para walang masira kahit sa hub o sa rim, ginamitan ko siya ng 14 gig pero nag-adapter naman ako dito sa spokes. Ayan, nakita niyo yung spokes ko. Ayan, mayroon siyang ulo ng tornilyo. Ayan o, sa ilalim. Yung nipple, pataglirin natin, makikita niyo yung nipple, mayroong tornilyo sa ilalim niya. So yun yung pinakang lock, tapos doon ko pinasok yung nipple sa tornilyo para yan siya yung magsisilbing stopper at spacer ng spokes natin. So kaya nagamit ko yung 14 gig sa 10 gig na rim. Ayan, kita nyo. Ayan, marami lang yung rim natin, no? Pero yan. Makalabas siya, maluwag, di ba? Pero hindi siya lumulusot kasi ginamitan nga natin ng tornilyo doon sa butas para hindi lumusot yung 14 gauge natin na nipple or rayos. So ayan, yan ang una nating ginawa ng paraan dito sa ating bike na binubuo. So ayan, so next part natin ay kung paano natin ikakabit yung hub na ordinary doon sa frame natin na ito, fat bike na rim. So ayan, so thank you at abangan ninyo yung part 2 ng video kung paano ko to inilagay. At ayan, dyan na nagtatapos ang ating unang video at unang part. At ayan, natapos na nating linisan yung frame, na natanggal na natin yung pintura, and then
yung naka-rim set na rin tayo ng size 20 na gulong na pang tricycad. At pinakita ko na rin sa inyo doon yung ginawa nating DIY na pwede natin yung 10 gauge sa 14 gauge na hub. So ayun, at please pakipollow na lang din po ako sa aking YouTube channel, at nandito po yung link sa baba at ipa-plus ko na rin po dito sa screen. So ayan, abangan nyo po yung part 2 nito, part 3, part 4 hanggang part 5 kung saan man tayo makaabot. Thank you!